pets? Hindi ba ngayong lockdown, ang mga tao mahilig sila sa mga pet? May pusa, meron din po diyang mga aso. Naku, huwag kayong hindi po yan yung mga asong ligaw, ha? Ang mga asong yan ay may mga certificate, kung saan sila nanggaling, anong klase ang pinanggalingan nilang ama't ina. Very royalty dating ng mga asong yan. Meron din po silang mga clinic, meron silang barbero, pampaganda. Ay, naku, they have become part of the family. Ang ibig pong sabihin natin ngayon, lahat po tayo dito sa mundo ay magkakasama na naghihirap ngayon at magkakasama po tayong bumabangon din because we all belong to the same family. Sabi nga nila, ikaw, ako, sila, tayong lahat. I got all my sisters with me. We are family. Get up everybody and sing. We are family. I got all my sisters with me. We are family. Get up everybody and sing. Everyone can see we're together as we walk on by, and we fly just like birds of a feather. I want you to know all of the people around us, they say, can they be that close? Just let me state for the record, we're giving love in a family dose. We are family. Hey, I got all my sisters with me. We are family. Get up everybody and sing. Sing it to me. We are family. I got all my sisters with me. We are family. Get up everybody and sing. Living life is fun and we just begun to get our share of this world's delight. High hopes we have for the future and our goals in sight. We know we don't get depressed. Here's what we call our golden rule. Have faith in you and the things you do. You won't go wrong. Oh no, this is our family jewel. We are family. Sing it to me. I got all my sisters with me. Sing it to me. We are family. I can hear you, y'all. Get up everybody and sing. We have faith in you and the things you do. Hey, I got all my sisters with me. We are family. Get up, y'all. Get up everybody and sing. We are family. I got my sisters with me. I got all my sisters with me. Everybody. We are Alam mo ninyo, subukan ninyo na kayong isang pamilya ay nasa isang maliit na kwarto at kayo naka-lockdown. Kundi darating yung panahon, naiinis ka na, di ba? At nawawala na yung pasensya, nagkakaroon ng temper. Kaya dumarating yung panahon, pagka po tayo ay walang freedom to move, freedom to be where we want to be. At tayo ay nasa isang lugar lamang. Hindi nyo mapapansin, pero ibang klase na ang nararamdaman ng isang tao. May natatandaan ako, sabi ng daddy ko nung araw, what is meant to be free must be set free. Halimbawa, ang ibon. Hindi dapat ang ibon ay nilalagay sa cage. Sabi niya, pati ang mga tutubi, hindi yan dapat nilalagay sa cage. Ang tao is meant to be free also. So, pag nakita niya kaming uuwi na meron kaming biniling ibon na nasa cage, madalas na bibili namin dyan sa palengke, sasabihin niya, no. Dapat, what is meant to be free must be freed. So,
pipilitin niya, paliparin namin ang ibon. Kasi ang ibon na yan ay nababalot ng kapayapaan at hindi siya masaya pag siya'y naka-lockdown sa isang maliit na cage. Tatalon-talon lang siya, di ba? At sigurado yan, eventually, manghihina at mamamatay. So sabi ng daddy ko, what is meant to be free, kailangan let it free. Ano ho ang magbibigay sa atin ng freedom? Yan. Ang sabi ko, ang magbibigay sa atin ng freedom ay yung kapayapaan. At the same time, yung pagmamahal natin sa bawat isa. Pag ikay walang pagmamahal sa iyong sarili, wala kang pagmamahal sa iyong pamilya, o wala kang pagmamahal sa halaman, sa nature, sa tubig na dumadalo sa ating mga rivers and ocean, nagagalit din yan. Kasi we are supposed to be together as a family, as a creation of God. Kaya sabi ko, ano ang common denominator para po tayo magkaroon ng kapayapaan? Siyempre, ang pagmamahal. Ang pagmamahal ng bawat isa, hindi lang po sa bawat isang kamag-anak, kundi sa buong sangkatauhan. Pati na po yung mga creation of God that made us free. The environment, the trees, the flowers, lahat po ng mga ginawa ng Diyos ay para po maging mapayapa tayo. So, all of that is supposed to give us love. And with everything in order, I will love you so forever. And I love you so. The people ask me how I've lived till now. I tell them
ang Pilipinas? Siyempre, tinatanong natin yan kasi we always ask to be united. Sana makakasama tayo. Iisa ang ating landas, isa ang ating bansa. Pero, naiisip ko, mahirap gawin. Kasi unang-una, the disadvantage of different dialect. Dami nating dialect, di ba? Meron sa atin, merong mga, ang tawag nito, may Ilocano ka na, may Pangasinan pa. Meron ka ng Bisaya, may Ilonggo ka pa. Di ba? Yung ganon. May Bicolano. Tapos, at the same time, there are 478 dialects. So, kumilos ka lang ng kaunti sa isang borderline, iba na. Kaya sabi ko, mahirap magkaintindihan. One word can be translated into many other words. So kung ang kausap mo hindi the same line as you, hindi niya maintindihan, di ba? Tapos sabi ko, we are more than 1,748 islands. Super dami po ng mga islands sa Pilipinas. Mamaya pa pag-usapan natin, ang advantage naman yan. Pero the disadvantage is makakalayo tayo physically because of the many islands that we have in the country. At the same time, iba-iba ang mga political belief natin, may interested politics, yung iba wala. Iba ang ating cultural background. Iba sa atin mga may lahing Espanyol, may lahing Inchik, may Malay, at mayroon mga iba dyan, European pa, di ba? Dahil din, kung saan sila nag-aral, ngayon ay marami nang lumalabas ng bansa para mag-aral. So, ang tanong ko sa akin, sarili, kaya ba natin ang maging isa? Can we be one path and one country? Kaya ba natin maging isang landas, isang bansa? Alam nyo na ang gagawin sa mga taong traidor na katulad nito! Dito ka! Mo, kuya. Pakawalan mo na si Ronaldo. Wala siyang kasalanan. Ang mga taong katulad niya na taksil ay hindi nararapat mabuhay sa mundong ito. Sino ka para umusga sa kanya, kuya? Ginawa lamang ni Ronaldo ang kanyang tungkulin. Oo.
At gagawin ko rin ang tungkulin ko sa aking mga kasama. Hindi pa huli para magbago, kuya. Tumigil na kayo. Wala na kayong pinaglalaban. Matagal nang nagsimula ang mga pagbabagong hinihintay niyo sa gobyerno. Ngayon ang pagkakataon para magbagong buhay kayo. Matutulungan kayo ni Ronaldo, kuya. Matutulungan? Sa palagay mo ba? Sa palagay mo ba pagbibigyan pa ako na mabuhay ng tahimik ng lipunang ito? Carmela, ano ba? Sa dami ng mga kasalanan ko, matatahimik pa kaya ako? Kailangan lang ay magsimula sa'yo, kuya. May puso ang batas, kuya. Kung ano man ang nagawa nyo, pakikinggan nila ang dahilan at mga pangyayari na nagtulak sa inyo para gawin ang mga ginawa ninyo. Para sa amin ang itay. Alam ko, matagal nyo nang minimithi ang bumalik sa isang tahimik na buhay. Kasama ang inyong mga pamilya, ang inyong mga asawa at mga anak. Hindi man kayo nagsasalita, nararamdaman ko ang mga pananabik ninyo. Pananabik na makasama ulit ang inyong mga mahal sa buhay. At wala akong karapatan na pigilan kayo. Dahil ako man, umaasa rin ng ganon. Umaasa na isang buhay na malayo sa gulo at may patutunguhan. Sa gabing ito, mga kasama, tutuparin natin ang mga pangarap natin yan. Pangarap ng bawat isa sa atin. Bababa tayo. Tuluyan na natin tatalikuran ang gantong uri ng pamumuhay. Ronaldo, inaasahan kita ng malaki sa pagtulong mo sa amin. Makakaasa kayo, Commander. Ano mga kasama? Bababa tayo! Mabuhay si Kabebe! Mabuhay! Mabuhay si Kabebe! Mabuhay! Mabuhay ang samahan! Mabuhay! Tsaka lang, ayaw, malang. Ano yun? Ano nangyari? Mother, pinatay yung dalaw! Ano? Ito bang sinasabi mong tutulungan mo kami? Commander, wala akong alam dito. Taksil ka talaga! Magsilawas kayo! Magsigalit kayo lahat! Dali kayo magpapaputok! Huwag kayo magpapaputok! Kaya susuko na sila! Sige ba? Pogi! Takbo doon! Huwag! Congratulations, Lieutenant.
Hindi ko matatanggap ang inyong pagbati, sir. Pareho nating alam sa bawat digmaan ay walang nagwawagi. Parehong talunan ang bawat panig. Pareho lang tayong biktima, sir. Sa alab ng ating mga puso, ay iba yung hirap at kalungkutan ng ating nakakamtan. Napakasakit isipin na tayo pang magkakalahi ang naglalaban-laban sa halip na magkaisa at magtulungan. Sana tayo isang landas, isang bansa. Laban sa kalooban ko man, ako'y handang-handang lumaban para sa aking kalayaan. Bakit ang minimithing kapayapaan ay daraanin sa digmaan, mapaktan lang ang kalayaan. Walang kasing pahit na kapalan, walang kasing lubig na wala likat titing na kagandahan, wag sanang darating. Ganyan po ang buhay natin dahil our institutions are man-made. Any man-made institution is not perfect. Merong mga nangyayari na hindi natin inaasahan. Dapat po tayo quick to react to that situation. Alam natin na walang perfectong gobyerno, walang perfectong church, wala din pong perfectong eskwelahan, walang perfectong tao. Kaya po tayo, kailangan may that extra effort on our part to seek the truth all the time. Wag po tayo nagbabangayan. Kasi bawat panig sa atin ay pwede magkamali. Lahat tayo ay tao. Ang tao ay pwedeng magkamali. So sana po, instead of blaming each other all the time, why don't we take the path of truth? Yung totoo lang po, na tayong lahat, kapag tayo mismo ang nag-aaway-away, walang nanalo sa atin. Pilipino tayong lahat. Eh di po lahat tayo, talo, di ba? Kaya sa akin po paningin, pag-isipan po natin na mahirap mang gawin ang magkaisa sa isang landas, sa isang bansa. Yan po ang kinakailangan natin eh. Everyone has to make that specific sacrifice to make sure na may ambag kayo sa kapayapaan. Tayo po ay isang landas, isang bansa. Kayo nakikinig kay Direk Heidi over DWIZ. DWIZ! Makisali sa mainit na talakayan sa Karambola. Live na napapanood ang Karambola via DWIZ 882 Facebook page. Maaari ninyong ipadala ang inyong mga komento, opinion sa aming mga text line o tumawag sa aming hotline 470-1750-54. Karambola Nationwide. DWIZ Manila, DWIZ Palawan, DWIZ Tagupan. DWIZ can now be heard anytime and anywhere. Just download the DWIZ app on Apple Store and Google Play Store. Get updated with the latest news in and out of the metro and participate in the discussion. Patuloy na naglilingkod sa bayan. Mas todong pagbabalita. Mas todong pagseserbisyo publiko. Ito ang DWIZ 882. Mas todong lakas, mas pinakikinggan ng buong bansa.
Sa gitna ng pandemya, palakasin ang resistensya. Siguraduhin ang 7 hanggang 8 oras na tulog. Kumain ng masustansya at manalangin. Isang paalala mula sa MX3. Be extraordinary with MX3. I'm Georgia Javier, pastry chef and columnist. Passion ko ang baking, so I put up my own homemade goodies of cakes and pastries. The happy stress of baking push me to do more kahit I need to stay awake for hours. Sa akin, MX3 is like the sugar in my baking, making me sweet and extraordinary. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. DWIZ 882 ang himpilang naghahatid ng mga balitang sigurado sa Balitang Todo Lokal. IZ Balita Nationwide at Siyasat. Pilipinas, ngayon na! Pangungunahan ni dating Press Undersecretary Robert T. Rivera with Lady Eliza sa kanilang bagong segment ng Health and Wellness, Arts and Culture, Business at iba pa. Tuwing Lunes at Miyerkules, 1:00 hanggang 2:00 dito sa DWIC. Abangan! Pilipinas, ngayon na! Sabado, 6:00 hanggang 7:00 ng gabi, abangan dito sa DWIC ang isang malayang talakayan tungkol sa negosyo, trabaho, mga benepisyo ng makabagong teknolohiya sa programang Mag-usap Tayo kasama sina Monchet at Chris Laranio. Laging abangan tuwing Sabado dito sa DWIC 882. Mag-usap Tayo! DWIC! What has been our comfort? Ngayon po na a lot of people wala nga ang trabaho. A lot of people don't know tomorrow. Ano nga ba mangyayari bukas? Ang alam lang natin, we are trying to survive today. At ang coping mechanism po natin ay yung lakas ng loob, sabi nga nila. Ano ang nagpapalakas ng loob sa inyo? Sa akin, musika. Music has become a soothing element in a lockdown soul. Sa mga panahon na ito, madami kayo makikita dyan. May mga sariling YouTube. They learn to sing. Lahat tayo marunong kumanta. Hindi lang ninyo nadidiscover. At marami ng mga original composition na lumalabas ngayon, gawa ng Pilipino, musika ng Pilipino, awitin ng Pilipino. At ang ating pong mga original composition ngayon, nakikipag, compare na doon sa mga international. Hindi po lahat ay parang dalagang bukid o nasa kairog o kaya dahil sa'yo. Iba na po ang tune ngayon. Ang tune ngayon ay very universal. Kung minsan, nakakasakit yung iba. Pero music brings back nice memories. Sickness or age cannot stop our alienable right to develop our talent. So, ang talento po ay lumalabas pag ikaw ay nag-iisa na lamang. Talent does not come from politics. It is not given to you by governance. At the same time, hindi po yan sa akin ang talent ng tao, walang makaka-stop dyan Kung ikay marunong magluto, marunong ka magluto. Kung ikay marunong magpinta, marunong ka magpinta. Yung iba, buong wall na pipintahan. Yung iba, mukha lang. Pero lahat po tayo, may talento sa maraming bagay na tayo lang nakakadiskubre. Ang tawag po dyan, sabi nga nila, nung pinanganak si Yeso Cristo, nung first Christmas Day, dumating yung mga nagbigay sa kanya ng regalo. Tayo din po, nung tayo ay pinanganak, merong mga dumating na anghel na dala-dala po sa atin ang mga regalo. Ano kaya ang regalo mo? Ano kaya ang mga ibang regalo ko pa? Yung iba na-discover ko, pero hindi ko pa na-discover yung iba. Malay mo, I always say, I cannot paint. Pero siguro, if I try hard, I can paint. Ang sabi ko nga noon, ay naku, hindi ako marunong kumanta. I
developed singers, but I cannot sing. Aba, nung 76 years old ako, I started to have music lesson. Kasi sabi nila, yan lang ang bagay na makakasave sa boses mo pag ikaw'y matanda na. So sabi ko, ay, ganun ba? O sige, mag-music lesson ako. Kaya napipreserve ko po ang aking boses. Find out, ano po ba mga regalo ninyo? Para yan ay magamit. Dahil lang po ay binigay sa inyo para gamitin and to share. What are your gifts? Remember the precious gifts of freedom to speak up and speak out. The freedom to demonstrate what you believe in. Yes, it is easier said than done. When things go wrong and the world is falling on you, well-meaning friends admonish you to be strong. Yet you're aware that in the midst of physical, spiritual, and psychological chaos, the windows of the world are covered with rain. You are looking, but can't see clearly. You throw ugly words and convince yourself that you are virtuous and the other guy is ugly. Like all of you, I patiently listen to all the bombs being thrown through media. You begin to wonder if the sounds represent truth or just plain noise. It is easy to criticize, but difficult to be correct. It is easy to judge, but very difficult to be just. It has become popular to hit people. But are we strong enough to withstand the effects of all these when we can no longer stop the flow of bitter anger? Are we strong enough to stop the violent changes and blows of a criminal proportion? Try to achieve some kind of balance. It is easy to be angry, but difficult to be right. We are looking for the right direction to see through the window covered with rain, to find hope when no one speaks of it anymore, to find the lighthouse in our hearts, to course the ship towards hope. Amidst all the sudden changes and blows, it isn't easy to be strong, but it is the only choice we have. Through the rubbles of collateral damage, I search for what is whole. In the midst of chaos, I try to be at peace. When situation is threatening, I look back and see life well lived and work well done. As the surroundings look dark, I tell myself, this is temporary. Tomorrow the sun will shine. Tomorrow, all these shall be a thing of the past. When I hear the deafening sounds of voices, I go inside my heart and listen to the only voice that matters, the voice of God. As I listen to the voice, I hear clearly what I can do and do well. All of us can do something. It's your gift to the world. Be aware of that gift. Use it, for we all need each other's gift to build a better world. Without your effort, we will fail. It's like a puzzle of 85 million pieces. All the pieces must be there at the right place and time to paint a picture of what we ought to be. No one person can do the job. Don't allow the picture to be unfinished just because one piece of the puzzle is missing. The gift I carry is the ability to articulate thoughts, visions, and feelings so others can be guided, so they will not be afraid, so they can be hopeful, so they can be motivated to move in tandem with the rest of the country. Remember the precious gift of freedom, the liberties we have to surrender to be free, the flag that must keep flying to give us hope, the dreams that must be sustained till they become reality.
Remember, the gift you have is an integral part of the whole. Hindi ho ba? Madalas pagka tayo tumitingin sa ating bintana at medyo umuulan, pumapatak ang ulan, ang sabi natin sa sarili, ay, ang lungkot naman, medyo madilim, parang tapos na yung mundo. Pero, ang buhay po natin ay hindi dapat natatakot sa ulan. Dapat po tayo ay natututong sumayaw kahit na umuulan. At in the rain, sabi nga nila, life is not just avoiding the rain, but dancing in the rain. Yan ang kailangan. Lahat ho yan ang nagbibigay sa atin ng buhay. Kapag ang tingin po natin sa ating mundo ay madilim, may liwanag po yan. Kumisan, nakatakip lang po ng madilim na kurtina ang inyong bintana. Buksan ang bintana para makita ninyo ang kagandahan ng kahit po umuulan ay may kagandahan ng buhay. Sabi nga nila, if you can take the rain and dance in the rain, ano ba naman you can also laugh in the rain? Kaya mo ba? Strolling along country roads with my baby. It starts to rain, it begins to pour. Without an umbrella, we're soaked to the skin. I feel a shiver up my spine. I feel the warmth of her hand in mine. Ooh, I hear laughter in the rain, walking hand in hand with the one I love. Ooh, how I love the rainy days and the happy way I feel inside. After a while we run under a tree. I turn to her and she kisses me. There with the beat of the rain on the leaves, softly she breathes and I close my eyes, sharing our love under stormy skies. Ooh, I hear laughter in the rain, walking hand in hand with the one I love. Ooh, how I love the rainy days and the happy way I feel inside. I feel the warmth of her hand in mine. Ooh, I hear laughter in the rain, walking hand in hand with the one I love. Ooh, how I love the rainy days and the happy way I feel inside. Ooh, I hear laughter in the rain, walking hand in hand with the one I love. Sa mata ng tao, alin ho ba ang maganda? Pag nakita ko po ang sun na pumapasok in between the leaves of a tree, napakaganda sa akin yan. Kapag ang isang bata ay natutuwa, tumatakbo at nagkakaroon ng magandang feeling na life is beautiful, yan sa akin ay maganda. Ano ba ang maganda sa inyo? Kailangan ho ba magandang babae lagi o magandang lalaki o magandang kalikasan, magandang bulaklak? Ang maganda ay nasa mata daw ng mga tumitingin. Sabi nga nila, may salita, beauty is in the eyes of the beholder. Pero sa akin po, lahat ng bagay na nagbibigay ng saya
sa tao ay maganda. Whether it's a river that is flowing, isang mountain na hindi na po kalbo, maganda yan. At yung mga batang naglalaro sa playground, maganda yan. At yung mga taong nagsuswimming sa isang beach, maganda rin yan. Ang kagandahan po ay maraming bagay sa ating tingin. Sa inyo po, ano po ang pinakamagandang babae sa mundo sa inyo? Maaring yung sa isang bata, yung yaya niya, naku, mawala ng lahat basta wag mawala yung yaya. O sa isang bata, yung nanay niya, naku, nakakapit lagi sa kanyang skirt si anak. O kaya, ang pinakamaganda sa kanya, yung lola niya, napapasok lang every now and then, pero ini-sport siya. Sa inyo po, what is the most beautiful girl in your life? Did you happen to see the most beautiful girl in the world? And if you did, was she crying, crying? Hey, if you happen to see the most beautiful girl that walked out on me, tell her I'm sorry. You tell her that I love her. Anything beautiful is beautiful in the eyes of the beholden. Nalaman ko po na nasa linya na and we only barely 1 to 10 minutes to go. Gusto po namin introduce sa inyo sa umagang ito ang isang tao na aking po hinahangaan. Hindi lang po ngayon, dati pa. At hinahangaan ng marami dahil sa kanyang pagsasalita ng truth. What is truth? Hindi ho ba? Nasa linya po natin si Major General June Parlade. Magandang umaga, June. Magandang umaga, Direk Heidi. Magandang umaga sa ating mga tagapakinig. Alam natin na meron din in-introduce si Senator Lacson sa Senate Bill 1734 na nagsasaad ng 2 taong mandatory service. Kanino po yan, mga estudyante? Or restructuring of the AFP rin. Anong comment po ninyo dyan? Specifics, ma'am. Hindi ko pa alam yung specifics nung ano na yan. You don't have the details of it. We Yeah. were trying to get Senator Lacson earlier but his phone is not answering. Pero sa sa aking pong paningin, a man-made institution is never perfect. So there are some changes we can make as we go along, di ba? Wala namang perfectong tao, wala namang perfectong organization. Sa inyo ho ba, sa hirap na dinadaanan natin ngayon, ano sana ang gusto ninyong makita sa mga ibang tao rin naman? Kasi siyempre kayo nagtatrabaho ng, ibig ko sabihin, face-to-face. Na kayo po ay matapang at nagsasabi ng katotohanan. What do you expect the civilians to do also? Well, of course, we want them to understand, try to understand, have an open mind, and understand what we're trying to explain. Kasi there are things that have been happening for so long, that things that we don't understand because there's so few who talk about it. So, ito na yung mga sinisiwalat natin. Yes. Before you came on the air, earlier, I played a portion of a movie I made in the when I was maybe in my 50s. And it's called Isang Landas, Isang Bansa. And in that, in the end, I did that whole movie just to send a message at the end. Ang ending po niyan ay nagsasaad ng sa gera wala hong nanalo actually kasi lahat tayo may collateral damage sa buhay ng kalaban, meron din po sa ating pamahalaan. Truth is very hard to find. Pero pagka lumabas na ang truth, ini-expect po natin na yan na ang manaig. Yan ho ba ang tamang word? Sa inyo, sana po wala kayong hirap at wala po kayong tigil sa pagsasaad ng katotohanan. Kayo ho ba, sa
sa inyong pagtulog, meron pa kayong naiisip na pwede nating gawin together. Kasi you cannot stand alone in an island. What is that dream that you have every night that you go to sleep? Well, first of all, I hope other people will talk about the same things that I'm talking about. Kasi ano yan eh. Truth is sometimes perspective yan nung of the people telling it. So kung ang isang bagay nanggagaling lang sa isang grupo na pare-parehas yung kanilang pag-iisip, pare-parehas yung kanilang inclination, chances are yun yung magdo-dominate. But kung hindi naririnig yung views ng iba, yung the other side of the truth or the other side of the story, at kung meron mang naririnig at iilan lang or once lang or twice lang narinig, then ano pa rin, nalulunod yung tamang version or yung totoong version. So that's what I'm trying to say. Kaya paulit-ulit nating sinasabi ito at kinikwento ito para bumaon sa utak ng ating mga taong bayan kasi napakadaming nagsalita na iba-ibang grupo, iba-ibang tao against what I'm saying. So hinihintay ko sana yung panahon na marinig ko yung boses ng iba nating mga kababayan at yung sumasang-ayon, magsalita para maintindihan ng ating mga taong bayan na hindi lang ako ang naniniwala dito sa sinasabi ko. Sabi nga nila, this is not the time to stay neutral. This is the time to be truthful. Naintindihan ba kaya nila yan? Yes. And sabi ko nga, what's truthful to others may not be true to others. Depende sa truth. Hindi ba? Hindi naman pwedeng baliin ang truth. So, kung minsan, ang hinahanap ng mga ordinaryong tao na may ordinaryong pag-iisip, nasaan ang data? Nasaan ang picture? Nasaan, di ba ho ba? Ganyan. Pero nakikita ko po na kahit na ibigay na ninyo yung mga ebidensya na ganyan, iba pa rin ang isip ng mga tao. Ang dinadasal ko na lang po sana ay ganito. Maintindihan nila na pag wala po tayong truth, we cannot have peace. We don't have peace, there is no progress. So kailangan ang bawat sa atin ay magdasalan po ng para sa sarili na maintindihan po natin itong nangyayaring ito at wag nang baluktutin pa ng mga iba because truth is truth. You cannot do anything about that. Correct. Tama ka doon, ma'am. Truth is truth. You cannot, hindi nyo pwedeng baliin yan. That is the truth. And sabi nga nila, meron kasi mga nagpauso ng alternative truth eh. Oo. Meron nagpapauso kasi ng alternative truth. Walang alternative sa truth. Exactly. Ang totoo ay totoo. Hindi ba? So, kami po ay nagdadasal lahat na magkaisa ang mga Pilipino para hanapin at pakinggan ang truth. Kasi it's the only way our country will move forward. Pagka tayo nagkawatak-watak pa dyan sa truth na yan, ay parang mahirap lang isipin na magkakadikit-dikit pa ang isang nabasag na baso. So, kailangan po sana tayo, nananawagan po kami lahat sa mga Pilipino, huwag na muna natin intindihin yung mga foreigners, tayong mga Pilipino, dapat tayo isang landas, isang bansa. At wag po, let us not blame each other because all of us, one time or the other, hindi lang po si Parlade ang matuwid. Lahat po ng mga tao ay merong katuwiran na mag-isip ng tama. So, nananawagan po kami na mahal namin ang bawat Pilipino, mag-akapan po tayo. At hindi lang yon, gawin natin totoo ang katotohanan ng ating buhay. Ano pa po ba ang kailangan natin? Yan ang pinakamaganda. And I agree with you. Word. I don't know if the Senate Bill 1734 ni Lacson, I can discuss it next week kasi ayaw po sumagot yung telepono niya ngayon. But it has something to do with 2 years mandatory service. Hindi ko alam kung at what level. At merong restructuring of the AFP na sinasabi. So we'll study about this and see what we can talk about next week. Maraming salamat, Major General June Parlade, sa lahat ng iyong sakripisyo at ginagawa para sa bayan.
Jeric, I don't have my time. What is my time? Ha? 58. Okay. It's time to really go. Ang bawat tao ay may ilaw sa puso na siyang nagbibigay ng ilaw sa landas na ating tinatahak. Pero pag ang puso po natin ay hindi maliwanag, ang pag-iisip o pagmamahal, madilim hindi ba? Madadapa tayo, mabubunggo, masusugatan, iiyak, nalulungkot, nadidepress. Yung ilaw ng ating puso ay malakas yan kung maganda ang iyong ugali at minamahal mo ang bawat nilalang ng Diyos. Sa akin po, ang ambisyon ko na lang, sana dumating sa buhay ko na makita ko ang lahat ng Pilipino at ang buong Pilipinas na merong malakas na ilaw na nanggagaling sa kanilang puso. Tayo ang mag-iilaw sa mundo. Maraming salamat po sa inyong lahat. Ito po si Direk Heidi. MX3 capsule helps avoid